Medyo matagal-tagal nga rin ang aking hinintay bago ko ma-release itong national costume na ito na dinesign ni Sir Kenneth Ong. At ngayon nga dumating na yung araw para maibahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa itong costume na ito simula't sa simula. Simula na mabigyan nga ako ng pagkakataon na makapagawa ng national costume sa Miss Universe ay ito nga. Sumunod na rin itong national costume sa Binibining Pilipinas, kaya naman excited ako ibahagi sa inyo kung paano ko binuo itong national costume na ganito. Pagkabuo nga namin ng pinakang-base itong ating gagawing costume ay nilagay na agad namin ito sa manikin at pagkatapos niyan ay yung pinakang-palda nito ay nilagyan na namin ng hose para bumuka yung pinakang-laylayan niya at pagkatapos niyan ay gumawa na rin kami ng pinakang-patadyong dahil nga yung pinakang-design na gagawin natin ay may patadyong. At syempre, ayon nga dun sa design ni Sir Kenneth Ong ay meron tayong gagawin dito na parang structure na parang simbahan at ayun ay ang Taal Basilica na matatagpuan sa Batangas. At ang simbahang ito ay tinuturing na pinakamalaking simbahang Katoliko sa buong Pilipinas at lalong-lalo na sa buong Asia. Kaya isa na namang malaking challenge para sa akin na makagawa ng ganitong klase ng mga structure lalong-lalo na sa paggagawa ng simbahan dahil nga kalimitan sa mga simbahan na katulad nito ay talaga namang napakadaming detalye na dapat nating isaalang-alang, dapat nating ipakita sa mga structure na ganito yung mismong itsura ng simbahan ng Basilica sa Taal. Ang main material nga na ginamit ko diyan ay isa sa mga makapal na rubber slice na kulay black na katulad nito. Kalimitan kasi sa mga ginagamit kong rubber slice ay manipis lamang pero sa pagkakataong ito para mas maganda yung kalabasan ng ating ginagawa ay makapal na rubber slice ang aking gagamitin. Siguro mga 12 millimeters ang size nitong aking rubber slice na ginamit. Bawat detalye nga niyang structure ng simbahan na ginagawa ko ay utay-utay ko talagang binubuo dahil nga medyo metikuloso ang paggagawa nito at kailangan katulad na katulad ito dun sa simbahan na binigay sa akin na pattern. Aliw na aliw talaga ako sa pagbubuo nitong structure ng simbahan na ganito dahil simula pa lamang noon, before pa ako gumawa ng mga 3D effect ng mga rubber slice, ay mga ganitong klase ng structure talaga yung mga ginagawa ko. Kumbaga nga, isanay talaga akong gumawa ng mga ganitong klase ng structure kaya naman hindi na ito bago para sa akin. Bawat parts talaga ng binubuo ko diyan ay kailangan pantay-pantay ang sukat, pare-pareho siya ng size, pare-pareho ng structure para pantay-pantay yung pagkakabuo niya dahil nga may pagka 3D itong ginagawa ko. Dahil kapag hindi natin sinaalang-alang ang tamang sukat niyan sa bawat structure na ginagawa natin ay hindi maganda yung kalalabasan niya, kumbaga ay hindi magiging balance yung ating gagawin. At kung mapapansin nyo nga dito sa ginagawa ko ay nilagyan ko na rin ito ng mga minod na stick glue at pagkatapos niyan para magmukha talaga siyang mga blocks ng mga stones dito sa pinaka-structure ng simbahan natin ay ginamitan ko ito ng tool na panghinang para mapalabas natin yung parang mga blocks talaga nitong ating ginagawang simbahan para mas mukhang realistic siya. At kung mapapansin ninyo dito sa aking ginagawa ay medyo matrabaho talaga at napakadaming eksena ang ginagawa ko dito. At para nga mas maging realistic yung ating ginagawa ay kailangan talaga nating isaalang-alang yung bawat parts nitong ating ginagaya na simbahan ng Basilica. Kaya kailangan ko talaga diyan ng malawak na pasensya at sapat na oras para mas maganda ang kalabasan ng ating mga ginagawa. At habang binubuo ko nga itong costume na ito, ay sinaalang-alang ko din ang mga kwento at inspirasyon sa likod ng costume na ito kung bakit ganito yung naging design nito. At pagkabuo ko nga diyan, itong mismong structure na ginagawa nating simbahan, inilahukan ko na ulit ito ng mga stick glue at ganito na nga yung magiging kayarian itong ating ginagawa na parang simbahan na patadyong. At pagkatapos niyan, inilagyan ko na rin ng iba-iba pang parts ito para mas mapaganda natin itong ating ginagawa. At nang matapos nga nating mabuo itong pinakang simbahan natin, inisprayan ko na rin ito ng color black para naka-ready na lang siya sa pagpipintura natin maya-maya. At pagkatapos kong magawa iyan at ma-sprayan ay sinimulan ko na rin gawin itong isa pang part ng pinakang simbahan natin na kung saan ganito yung magiging structure niya. Para siyang bintana ng simbahan na kalimitan talaga nakikita sa mga simbahan ng Katoliko. Kaya ito tunghayan ninyo kung paano ko binuo itong structure na ito na kung saan ito ay isa pa rin sa mga challenging na ginagawa ko. Tayong mga Pilipino ay kilala bilang mga relihiyosong tao, lalong-lalo na sa mga panahon ng sakuna ay sa Panginoon at sa pananampalataya tayo humihingi ng lakas ng loob at gabay, lalong-lalo na kapag tayo nahihirapan.
Ang mga simbahan ganito ang sumisimbolo sa ating espiritual na pagkatao at ito rin ang ating nagiging sandigan at takbuhan lalong-lalo na kapag may mga pagsubok tayo pinagdadaanan. Dahil katulad ko na isang Pilipino, kapag pumapasok ako ng simbahan, nararamdaman ko na agad yung pag-asa na dulot ng ating poong may kapal. Kaya naman napakagandang idea din talaga na maglagay tayo ng mga ganitong klase ng structure sa ating costume para mas maintindihan ng mga tao yung pinakang meaning na hatid ng ating ginagawang costume, lalong-lalo na kapag nire-represent na ito sa stage. At pagkatapos ko nga ulit mabuo yung structure na yan, syempre pipinturahan na ulit natin yan ng color black at sisimulan na natin pinturahan niya ng pinakang main color niya, which is color gray silver. Dahil nga kailangan na maging dating nitong ating costume, lalong-lalo na dito sa design ng mga simbahan, ay kailangan magmukha talaga siyang semento na sumisimbolo sa pagiging sinaunang simbahan katulad nito. At pagkatapos nating mapinturahan yan, ay syempre lalagyan na natin yan ng mga design. At ang pinili kong ilagay dito, itong mga glass beads na kung saan ito ang maglalagay ng glow at shine dito sa pinakang simbahan natin. Dahil kapag wala itong mga nagkikintab-kintab diyan, ay medyo dull siyang tingnan. At dahil nga national pageant ito, kaya kailangan pa rin nating bonggahan iyan. At dahil nga sa kabutihan ng Diyos ay nabigyan ko na naman ng kaunting kita at hanap buhay ang aking mga kapitbahay dito na pinaglalagay ko ng mga bato at mga rhinestones dito sa aking mga ginagawa. At dumako na nga tayo dito sa pagbubuo ng pinakang bulkang Taal na nakalagay dito sa pinakang palda ng ating binubuong costume. At yung kapatid ko nga ang gumagawa diyan dahil siya nga ang mas expert sa paggagawa ng mga ganitong klase ng 3D, lalong-lalo na at ganito ka-challenging ang ating mga design na ginagawa. Kaya naman siya talaga yung binigyan ko ng pagkakataon diyan upang ipamalas yung kanyang kakayahan para mabuo itong parang bulkang Taal na katulad nitong ating binubuo dito sa aking video. At habang ginagawa nga diyan yung pinakang structure nitong bulkang Taal, ay nilalagyan ko na rin utay-utay ito nitong mga baroque style na mga tinula na stiklo dito sa pinakang gilid ng ating ginagawang costume. At naikabit ko na nga din diyan yung mga binuo nating mga structure ng simbahan para dire-diretso na talaga yung paggagawa natin. Dahil nga syempre, habang gumagawa yung kapatid ko dito sa baba, ako naman gumagawa dito sa pinakang upper part nitong ginagawa nating costume. At para mas maging effective itong pinakang effect nitong ating ginagawang bulkang Taal dito sa may lower part ng ating costume, nilagyan namin ito ng mga ilaw-ilaw na fairy lights. At yung pinakang usok niya, ang ginamit ko diyan ay yung pinakang bulak na nilalagay natin sa mga malalambot nating unan. At inutay-utay ko na rin nga ang ikabit diyan yung mga parts itong ating ginagawang costume para mas makita ko na kung gaano kaganda na yung ating mga nangyayari. At habang utay-utay na nga natatapos itong costume na ginagawa namin, ay talaga naman nagiging masaya ako diyan dahil nga maganda yung kinakalabasan ng bawat ginagawa natin. At syempre, hindi kompleto yung pagiging bulkang Taal nitong ating ginagawa kung walang tubig sa lawa. Kaya naman, nilagyan ko na rin ito nitong parang mga organza na alon-alon na katulad nito na magre-represent doon sa pinakatubig na nakapalibot doon sa pinakabulkang Taal natin, para mas madaling maintindihan ng mga tao at mga makakakita nito yung pinakang meaning talaga ng costume na ating ginagawa. At ang costume pong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit anong sakuna ay meron tayong simbahan na malalapitan at magsisibing lakas natin para suungin ang bawat hamon sa buhay. At dumako na nga tayo sa pagbubuo ng mismong headdress natin. At ang main material ko diyan ay ang bilao na ito na katulad niyan, na trinace ko dito sa makapal na rubber slice para makabuo tayo ng mismong design na gagawin natin dito sa ating pinakang headpiece. On the spot nga ako nag-iisip diyan ng pinakang design na ilalagay ko dito habang binubuo ko iyan. Dahil nga sabi ng designer ay kailangan daw mag-represent itong headdress natin na medyo colorful sa pagiging cheerful at pagiging masayahin ng mga Batanggenyo, lalong-lalo na sa mga panahon ng sakuna. Pagka-drawing ko nga diyan ng mga design ay kinat out na namin ito para mas mapalabas natin yung pinakang design nito dahil may gagawin tayong napakakaibang design para dito. Itong design na ito ay kalimitan makikita nyo sa mga videos ko, pero this time po ay medyo pa swirl-swirl na design ng ating gagawin. At para magkaroon pa rin ng mga ilaw effect itong ating headpiece ay lalagyan natin iyan ng mga meteor lights na tira dun sa mga ginagamit ko.
Ito ang magbibigay ng liwanag do sa mga design na ginawa ko dito na pangpatong natin dito sa pinakang headpiece natin para mas makita at mapansin siya na may ganun pala siyang klase ng design. Gumawa din nga ako diyan ng effect dito sa pinakang plastic cover na ginamit ko dito para mas mapalabas natin yung pinakang ilaw niya para may effect talaga siya na napakaganda. At pagkatapos kong mabuo lahat, dinesignan ko na ito at ito po tunghayan ninyo ang kinalabasan ng lahat ng aking pinaghirapan diyan. Trisha Bless Hernandez. Santuario Divino, or Divine Sanctuary. My national costume signifies a strong faith and resilience of Batangueños. The bottom portion replicates the famous landscape of Taal Volcano. This resembles the beauty behind every disaster. That in challenging moments, this is the perfect time to strengthen our faith in God and in ourselves. After all, Batangas is known as Bayan ng Magigiting because we choose to rise after every fall. The top portion was inspired by the largest Catholic church in Asia, the Taal Basilica. The combination of the Taal volcano and the Taal Basilica demonstrates that our courage comes from our refuge, the church. Lastly, the details of my salakot signifies the colorful attributes of Batangueños. As my beloved hometown, Tanawan City, Batangas, is also known as the City of Colors. Designer, Kenneth Dreyfus Ong. Binibini 37, Tanawan, Batangas. At hanggang dito na lamang pong muli. Salamat sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!